Welcome mga katikim! Magandang araw ho sa inyo mga kaibigan at mga katikim. Ngayon ho ay gagawa ho ako ng rellenong bangus. Ito. So, ang rellenong bangus na to ay pinadepone ko na ho ito. Yan ho. Pinadepone ko na. Ito po ay yung pinakamadali at pinaka-effective na paggawa ng rellenong bangus. Ipakita ko sa inyo. Okay. Narito ho yung bangus na pinadebone ko. Ang gagawin ko ay pakukuluan ko ito Yan, relleno na bangus, pero mas madali kaysa dun sa usual na ginagawa natin. Yan. Okay? Tapos pakukuluan ko lang ho ito. Okay. Lalagyan natin yan ng tubig. Yan lalagyan natin ng tubig. Yan, pakulo lang. Alam nyo ho, ito ang pinakamadali. Masasabi kong pinakamadali na sistema. Okay? Ayan Tapos, bubuksan na natin ang ating kalan. Okay, yan ho. Okay? Yan. At paukuluan lang ho natin yan hanggang sa magka-hiwa-hiwalay na yung kanyang mga bahagi. Na-debone ko na naman yan So, gusto ko lang yung sa bandang buntot at saka sa ulo. Walang masayang. Okay? Tapos, gagamitin ko na tong grinder na nabili ko. Kita nyo, ang lalaki ng ang lalaki ng pinakatalim niya. Kaya, kahit malalaki yung gayat ko ng mga ilalagay ko, itong bell pepper. Okay? Ito ang ilalagay natin dyan, mga bell pepper. Okay. Tapos lalagyan din natin siya ng kitchay. Marami to. Yan. Ang kagandahan dito sa grinder na to, mga katikim, ay malalaki yung niya, yung kanyang talim. Hindi katulad ng ordinaryong blender, hindi uubra, Ayoko kasing lalagyan pa to ng tubig. Yan, okay? Kikita ho natin. Ito yung grinder natin, Okay. Kita ho natin. Ayan na ho, nag-grind na natin siya. Okay, meron lang konti at yan anuhin lang natin ng konti yan mamaya. Okay, ganyan na ho. Okay na siya. Diba? Ang bilis lang Okay, so ihahanda na ho natin to. Okay, nandito na ho yung mga ingredients niya Okay, lalagyan na muna natin to ng konting wine Cooking wine. Yan. Konti lang. Okay, tapos sibuyas. Ayan Lagyan natin ng sibuyas. Tapos bawang naman. Ito. Ginayat na bawang talaga yan. Hindi yung pulbos, Okay. Mas masarap yan Yung sariwang mga ingredients ang ilalagay kaysa sa mga powder. Okay? Okay, tapos lalagyan din natin ng black pepper. Yan. Tansyahan na lang. Black pepper. Unti pa. Okay, yan. Tapos brown sugar. Ayan, 4 ho nito ang ilalagay natin yan. Na full, na kutsarita. Yan, para masarap. Alright. Tapos lalagyan natin ng raisins. Okay. Yan, tansyahan na lang yan. Yan. Lagyan na rin natin
ng pickles. Ayan, oh. Pickles. Dalawa lang yan. Tapos ay titimplahan natin ng patis. Hindi sotang ilalagay ko, kundi patis, ha? Ayan. Tapos hahaluin na natin yan. Yan, hahaluin na. Kita nyo, ang ganda, oh. Yan. At ngayon ay kita nyo, oh, na-dissect ko na yung karne ng isdang bangus. Ayan, oh. No? Ang dami. At ito ay ihalo ko na dito sa unang tinimpla ko kaninang mga ingredients niya. Lalagay ko na, ha. Okay. Yan. Isang itlog lang. Okay. Isang itlog. Yan. So, yan. Tansyahan na lang. Konti lang. Pandagdag lasa ho yan, ha. Tapos hahaluin natin. Okay. So, napansin ho natin na hindi masyadong makatas, no? Yan, maganda to. Hindi masyadong makatas. Kaya lang, siyempre, kinakailangan ho nating timplahin ito kung tama na yung magiging lasa niya. Okay? At ito ho, hindi ho natin gagamitin yung balat kasi yung balat ay dinurog na rin natin. Isinama na natin dito. Ang gagamitin natin dito ngayon ay yung aluminum foil. Ngayon, ang flour ho, nilalagay lang yan para yung magsilbing pandikit, yung mag-solid siya. Yan ang purpose nito, eh. No, maso-solid siya o mabubuo siya. So, yung iba ho ginagawang extender, pero ito ay lutong bahay, talagang pang sariling gamit lang ito. Kaya hindi natin kailangan ng extender, di ba? Pero napansin ho ninyo, dami, oh. No, dami. Okay. Tikman natin. Napansin ko na kulang pa. Kaya lalagyan pa rin natin ng patis. Ito. Ayan. Actually, pwede pang lagyan yan ng karagdagang asukal. Kaya lagyan natin. Dalawa pa. Para masabi nating masustansya siya, ilalagyan natin siya ng sunflower seed. Maganda. Mayroong sunflower seed. Okay. Ito ho. Dalawang ganito lang ang ilalagay natin dyan. Okay. Yan. Parang lumalabas na dalawang dakot ang ilalagay. Kasi meron akong sunflower seed at kinakain ko talaga yan ng solo. Okay. Okay, naisip kong lagyan pa ng raisins. Mas magandang may raisins. Okay, kaya naisipan kong magdagdag makatikim kasi napansin ko na marami yung bangus, eh, no? Hindi ko akalaing ganyan karami yung bangus natin. Which is good, ano? Para siya yung magbibigay ng karagdagang lasa sa ating rellenong bangus. Okay, so kasama yung mga ingredients na nilagay ko rito, ang presyo o ang ginastos ko rito
ay umaabot po sa mga 750 o 750 pesos. Kasi yung bangus ho ay talagang may kalakihan. Talagang yung full grown na nakikita nating ibinebenta sa palengke. Okay, so ito ho ay halong-halo na. At tamang-tama na rin talaga yung kanyang pag-alat, pagkaalat. Okay? So ito, at least dito matatansya ko na kung gaano karaming flour ang ilalagay ko. Pero siyempre, enough talaga para mabuo siya, Yan, kasi kapag luto na ho yan, yan ho ay hinahati, di ba? So, kinakailangan natin ng at ngayon ay hahaluin na. Ganyan. At dito, masipag na naman dapat ikaw maghalo rito, ha? At ito ay hahaluin lang natin ng maigi, ha? Yan, so haluin lang natin ng maigi. Tandaan ho natin, kailangan ho natin talaga ng tiyaga dito sa ganito. Bago natin babalutin. At ngayon ay mag-uumpisa na tayo magbalot. Ayan, dami ho. Ifo-foil natin, ha? Itong ating rellenong bangus. Ayan. Napansin ho ninyo, mas mura sa tingin ko kasi mas marami tayong matitimpla at marami tayong magagawa sa sabihin nating 2 pirasong basically ang gagawin natin dito ganito na lang. Okay. Mga punggok, pero medyo matataba. Ayan, meron pang mga tinik akong nakikita. Ganyan lang ho yan, Ngayon, babalutin na natin, Tapos, pipisilin natin dito sa isang dulo, kabilang dulo. Yan. Tapos patatayo natin na ganyan. Pag sinatuyo na pinatayo natin ganyan, ay sisinsin siya dito Tapos pipigain naman natin itong sa kabila. Yan, maliliit lang mga kaibigan, pero mataba. Okay? So, pwede ko itong gamitin para pang regalo nitong December. Lalagay ko na lang sa freezer habang yung iba ay ginagamit ko. Ayan, ganda. Di ba mga katikim, Ganda, Alright. At ito na yung kaluluto lang, Ayan. Meron na akong ibinaba kanina. Siyam pa yun. Okay. At ito pa, meron pa ako niluluto na 8. Okay? Pakikita ko sa inyo. Ayan na ho. Okay, bubuksan natin, ha. Maliit lang kasi itong steam ko, Kaya, yan, ganda ho. Okay, 45 minutes ko lang na ni-steam yan. Okay? So, it takes time kasi maliit lang ho, ang ating lutuan. Pero okay lang. Tatakpan ko na naman. Okay. So, kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, bago lang kayo dito sa YouTube, please pakisubscribe lang po ninyo ang Kusinero Pastor. Okay? At mag-like po kayo. At mag-comment din po. Maraming salamat po at nagkasama-sama tayo. God bless you and bye-bye.